So, wait. Ganun. So, ganun. Ganito yung nagagawa kapag nagfa-fasting tayo. Tingnan mo. Ganyan yung fasting. Okay? Okay. Isa sa mga ikikwento ko lang sa inyo ha. About sa pag-fasting. Isa sa mga natutunan ko about sa fasting. Yung fasting kasi pala talaga is kung yung purpose mo is for prayer, okay, is you gonna regain yourself from God, okay, meron talaga siyang impact, malaking impact para sa sarili natin kung ano man yung magiging purpose mo sa pag-fasting. Okay, para sa akin naman, in my case, nagpa-fasting ako kasi gusto kong mas mapapalapit sa mismong Panginoon natin. Okay? So, ayun, nagpe-pray ako, nagte-take down list ako ng mga prayers ko sa mga hinanakit ko sa buhay at kung mga personal prayers ko. Okay? Isa sa mga natutunan ko, mahalaga talaga yung nagpe-pray talaga tayo araw-araw. Kasi bakit? I'm getting emotional today. Kasi hindi ko yan gawain talaga. Yung nagpe-pray araw-araw. But, in my experience for 7 days straight na walang kain for 12 hours, that's how fasting it works for myself. And nakita ko sa sarili ko na ang pagpe-pray is hindi siya basta by gusto mo lang. Ang pagpe-pray is necessary talaga na gagawin natin siya araw-araw. Kasi it will give you protection, it will give you clarity, and it give you peace at the same time. As in talagang iba yung binibigay sa'yo kapag ka nagpa-fasting ka. Okay? And isa sa mga natutunan ko, yung pagkain pala talaga na 3 times a day. Okay? Unless na lang kung healthy ka, kung wala kang mga masyadong iniindang kondisyon sa sarili mo like me. Okay? Pwede kang mag-fasting like 24 hours. May study kasi yan. So, hindi mo siya basta-basta i-apply ng wala ding precautionary existence. Okay? Hanggat maaari, alam mo yung sarili mo. So, syempre, hindi ka kakain for about 12 hours max or 24 hours pa nga yung iba. Yung iba naman, kinukonsume yung fasting like every day. Like, ginaganon, daily activities nila. Ako naman, since trinay ko, first time kong trinay siya. So, based on my experience naman, maganda kung with purpose talaga. Ako, natutunan ko yung 3 beses na kumain sa isang araw. Hindi talaga siya yung talagang necessary na 3 beses kumain sa isang araw. Natututunan ko siya na kahit 1 is enough para lang, alam mo yung para lang, kasi na-experience ko yung 2 araw na sumasakit yung ulo ko. Pero on those days, running those days, 'di ba? Parang tawag dito, nasasanay yung stomach mo. Like, nasasanay ka na eto, inaalay mo nga sa kay God. Then, hindi ka makakaranas ng as in gutom talaga. Kasi, isa kasi yun sa devotion mo eh. Kumbaga, isa yun sa ang reason kung bakit mo siya ginawa. So anyway, so dun yun, pangalawa na yon. Then yung pangatlo na yan, so aside sa prayer at saka sa pagkain ng 3 beses sa araw, so na-experience ko yun na kahit isang meal lang is enough. As long as nutrition
nutritious yung mga kinakain mo. Goods yun. Then, ano pa ba? Yung natutunan ko is, mas natutunan ko yung nilalaman ng Bible. Okay, natutunan ko yun kasi the moment na I read every scenario na binibigay sa pagpa-fasting, meron kasi siyang tinatala doon na the way how you pray, the way how it works every day na yung mga prayers mo sa pagpa-fasting. So, sinusunod ko kasi siya. Sinusulat ko rin yung mga need na kailangan isulat. So, I have the copy here. Pwede ko siyang i-share sa inyo. But anyway, so, ayun, natutunan ko na parang kailangan talaga natin mag-forgive sa sarili natin para kapag mai-share natin yung tayo, yung as in tayo sa ibang tao, like, iba yung impact niya talaga. Then, ano pa ba? Sa lahat ng mga hindi ko pa na-experience sa sarili ko, natutunan ko sa pag-fasting kasi mas nakikilala ko pa yung kulang ko sa sarili ko. Like, kailangan ko pala talaga siyang baguhin. Meron akong area na hindi ko talaga mawala-wala sa sarili ko, yung addiction ko sa ganong bagay. Pero, it still depend on how you manage about your physical your any activities in life kasi sino bang magdidikta, okay, wala naman ng iba, sino bang nakakaalam lang sa atin, yung sarili lang naman natin. So ayun, yun lang yung naano ko. Then siguro yung pagpa-fasting mas gusto ko siyang araw-arawin na lang siguro kasi na mas gusto ko siyang sanayin yung sarili ko na ganito pala yung resulta kapag sumubok tayo sa mga bagay na never pa natin na-experience. So, yun lang. Basta hindi ka pagod at okay yung condition mo, goods ka na dun. So, ganito yung itsura ng gutom. Anyway, yun lang. Thank you.